Lilinawin ko lang, wala kang mahahanap na smartphone na malakas na chipset at magandang camera at the same time below 10K. Kaya dapat realistic ka din sa pagbili ng smartphone. Hahatiin ko sa tatlong kategory ang video na to. Una, ang mga smartphone na pang photography. Susunod naman yung may magandang video quality at sa huli pang gaming. At lahat yan ay under 10K lang. Kung ang priority mo ay magandang photo quality at budget, ito ang marerecommend ko. Una, ang Xiaomi Redmi 13C. May 6.74-inch IPS LCD, 90Hz refresh rate at Gorilla Glass. Saka Helio G85 4GB RAM, 128GB storage at expandable up to 1TB. May 5000 mAh battery at 18 watts charger. Ito yung mga sample photo. Naka 50 megapixel para sa main, 2 megapixel macro at 8 megapixel selfie shooter. May presyong 4,640 pesos. Susunod naman ay ang Redmi Note 13. Naka 6.67-inch AMOLED, 120Hz refresh rate, 395 ppi at Gorilla Glass 3. Naka Snapdragon 685, 6GB RAM, 128GB storage at expandable up to 1TB. May 5000 mAh battery at 33 watts charger. Ito yung mga sample photos. May 108 megapixel main, 8 megapixel ultra wide, 2 megapixel macro at 16 megapixel selfie shooter. May SRP na 6,999 pesos. Ngayon naman, ito yung mga smartphones na may magandang video quality under 10K. Una, ang Samsung Galaxy A15 5G. May 6.5-inch Super AMOLED, 90Hz refresh rate at 396 ppi. May 4GB RAM, 128GB storage, expandable up to 1TB at 5000 mAh battery. Ito naman yung sample video. Naka 50 megapixel main, 5 megapixel ultra wide, 2 megapixel macro at 13 megapixel front camera. May presyong 8,740 pesos. Ang susunod naman ang Tecno Camon 34G. May 6.78-inch AMOLED, 120Hz refresh rate at 393 ppi. Helio G99 Ultimate, 8GB RAM at 256GB storage. May 5000 mAh battery at 70 watts charger. Kumpara sa nauna, mas maganda ng stabilization nito na gumagamit ng OIS. Ito yung sample video. Naka 50 megapixel main, 2 megapixel depth sensor at 50 megapixel selfie camera. May presyong 8,999 pesos. Andyan na din sa description yung mga links kung saan mo ito mabibili. Ngayon, ito na ang mga best phones for gaming under 10K. Una, andyan ang Itel RS4. May 6.56-inch IPS LCD, 120Hz refresh rate at 269 ppi. Ka 50 megapixel main, 5000 mAh battery at 45 watts charger. Pinapatakbo ito ng Helio G99 Ultimate, 8GB RAM, 128GB storage at expandable up to 1TB. Mabibili sa presyong 6,399 pesos. Sa Mobile Legends, naka high frame rate at ultra graphics. Nag-average ang FPS sa 57. Kaya kung pa ML ka lang, pwede na to sa'yo. Sunod naman ang Tecno Pova 5 Pro 5G. Ay 6.78-inch IPS LCD, 120Hz refresh rate at 396 ppi. 50 megapixel main, 5000 mAh battery at 68 watts charger. Sa chipset, naka Dimensity 6080, 8GB RAM at 256GB storage. May presyong 8,699 pesos. Sa PUBG, playable dito ang HD at high settings. Nag-average ng 37 FPS at smooth din ang gyroscope. Sa panghuli, syempre nandyan ang Nubia Neo 2 5G. May 6.72-inch IPS LCD, 120Hz refresh rate at 392 ppi. Naka 50 megapixel main, 6000 mAh battery at 33 watts charger. Gating sa chipset, naka Unisoc T820, 8GB RAM at 256GB storage. May presyong 9,729 pesos. Dito playable ang Warzone basta naka low graphics at uncapped FPS. Kagandahan pa dito, merong shoulder trigger buttons. Magbibigay ng malaking advantage lalo na kung naglalaro ka ng mga FPS games gaya ng CODM. Ito nga pala ang Mas Mobile at ako ang iyong mobile coach. Nagbibigay ako ng smartphone tips at recommendations. Kung kailangan mo ng tulong, mag-subscribe at i-comment ang problema mo para ma-guide kita. Ito naman ang mga recommended phones ko under 5K.